Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinang inaabot po ng ating talakayan ngayong umaga. Ito po inyong kababayan at kaibigan at katropa Mon Datol. Well, Datol order at bago ko po talakayin, ako ang lalaki ng issue po dito sa Canada at sa Pilipinas. Well, babatiin ko lang po at babatiin uli ng manigong bagong taon na lahat ng ating mga katropa pips na senior citizen sa buong Pilipinas. Nakapanood ako ng kanilang rally ba yun? Diyan sa Senado. I-release na raw yung inapurbahan na yun eh. Ha? Yung ayuda sa mga senior na 1,000 piso. Nako, handun yata yung kaibigan kong si Congresswoman Mila Magsaysay. Siya ang nag-pass nun na bill nun eh. After the death of my brother, Congressman Jun Datol, ng senior citizen number 1 nominee, number 2 nun si Mila Magsaysay. Si Magsaysay po, congressman ngayon. Representative din siya ng United Senior Citizen Party List. Hindi ko alam kung ano number ng United Senior Citizen eh. National Commission yung napaapurbahang legacy o batas na utol Jun Datol. I-release na yan. Ayan yung pag nanalo uling senador. At alam kong mananalo si Tito Sen Soto. Siya may akda ng mga yan at saka si Bong Revilla. O kita nyo, artista, sabi nyo, wala nagawa. Kaya si Kuya Will Revilla kailangan manalo yan. Hindi sa pinsang buo ng natin yan, ng barkada nating si Mario at si Jojo Cruda at si paring Entong Cruda, sumalangit kanawa. Kailangan manalo si Kuya Will. Hindi naman kailangan ng pera ni Kuya Will. Gusto niyang tumulong para mapabilis ang mga batas at pandagdag sa kanyang bigyan ng pera lahat yan. Hindi na jacket ng mga kasamang senior. Okay, una po natin tatalakayin yung election. Ontario election. Province of Ontario. Magtatawag po ng election na balita ngayong umaga lang ng ating Premier Doug Ford. Next week, Wednesday, ayan, magtatawag na siya ng election. Dito po sa federal government ganyan yan eh. Ang federal po ay magtatawag din ng election. Nakaprorog po kasi ang parliament ngayon, ibig sabihin, bakasyon. Dahil nag-resign itong si Prime Minister at liberal leader Justin Trudeau as head ng partido. Government in power yan eh. O government on power. Kaya walang Prime Minister ngayon ang Canada. Sapagkat kailangan na maging Prime Minister ay ang leader ng governing party. Yung majority. Ang majority liberal eh. So, kaya nag-aagawan po ang 7 leader ng Canada na siyang maging bagong pinuno ng Liberal Party sapagkat sila ang mananalo dyan. Ngayong eleksyon ng Liberal Party, March 9, possibly, sapagkat hanggang March 24 po ang prorog na hiningi nitong Justin Trudeau. Bakasyon ng parliament yan. Kaya apurahan sa paghanap ng pera o sponsor ang 7 sapagkat 350,000 Canadian dollar ang filing fee ng bawat tatakbo. As of now, 7 ang nag-submit na ng kanilang intentions to run at nag-down ng 50,000 Canadian dollar as a candidate for Liberal Party leader lang yun. Kita nyo kung gaano kalaking pera ang ginagastos ng mga kandidato. Biruin mo, 350,000 ang filing fee bawat isa. Ilang milyon yung 7 na yon? Ano ba kapalit nun? Prime Minister seat yun eh. Kontrolado na ng trilyong Canadian dollar
na budget po ng ating bansang Canada. Ako po, dual citizen ako, kaya sinasabi kong ating bayan. Dalawang bansa ako ngayon eh. Noon pa, matagal na, 2003 pa ako nag-file ng dual citizenship eh. Sabi up nila pa rin na noon. Marami kaming mga journalist na dual citizen. Kaya nga inilalaban ka o nag-file ng bill itong ating Utol Jundatol at saka si Dante Marcoleta. Nako, ito naman si Dante, nagka leche-leche na buhay. Hindi ka mananalong senador. At sayang yung pagiging kaibigan nyo ng Utol Jundatol ko. Anong buhay niya si Utol eh. Parehong magaling sa 45 yung dalawang yan eh. Si Dante Marcoleta at saka si Utol Jundatol. Ha? Sana nga gusto kong maging senador yan si Dante Marcoleta, kaso naging, ano ba tawag doon? Naging alali ng todo ng mga Duterte. Ayan. Anyways, magkakaroon ng election definite yan dito sa Ontario sapagkat gustong makakuha ulit ng malakas na suporta itong si Doug Ford, yung premier namin dito sa Ontario, para malabanan daw niya ang balakin o talagang plano ng US ni Donald Trump na 25% tariff. Nako, taxes yun sa mga goods ng lahat ng Canadian na papasok. Malaking masyado. From 13, 17, yun, 25. Ang balak nga ni Doug Ford, binanggit niya, sa una ko napanood, tatanggalin niya ang lahat ng alak made in America naman, US. In retaliation sa gagawing pagtaas ng taripa ng US dito sa ating mga goods ng Canada. So abangan po natin yan. Ang pinakamalaki po kasing business partner ng Canada ang US. Siyempre, magkadikit yan eh. Paano kung taasan din ng Canada ang taripa ng Canadian oil? Sinusuplayan ng Canada rin ng US ng oil eh. Although meron silang oil din sa Texas. Meron naman kami sa Alberta. Magsinlaki yan. So, eleksyon ng premier dito sa Ontario, February 27. Dire-diretso na yun. Walang pigil yun. Kaya masama loob ng mga leader ng liberal at saka ng NDP. Sikat na sikat ang PC ngayon eh. Lalo si Donald Trump ang nanalo. Gusto niya gawing state ang 51st state ang Canada. Sabi niya, kubana kagad itong si Doug Ford namin, premier, Canada is not for sale. Nagsuot ng sombrero. Alam niyo ba yung sombrerong suot ni Ford? 50,000 na po ang nabibenta. Wala pa akong makita. Gusto kong bumili iuwi ng Pilipinas. Sorry, medyo sinisipon tayo. Ilang araw na tayong may sipon at saka ubo. Pero I'm okay now. Okay naman tayo rito. Kailangan na sanay ka na sa Canadian weather, lalo dito sa Toronto. From minus 30 nung nakaraang mga araw, ngayon minus 8, 9, 10 na lang. Pero handong pa rin eh. Lalabanan na ng katawan, lalo tayong mga senior. I'm 71 years old. Si Abay Mario Cruda na pinsang Bonnie, Kuya Will Revillame, 71 na rin. Makita-kita tayo pag uwi ko dyan, mga aways. Alright, yun po ang ating unang issue. Pangalawang issue po, pangalawang issue gusto kong talakan. Itong nangyayari sa Pilipinas na yun daw 6 point something trillion budget ng Pilipinas for 2025. Itong si dating Executive Secretary Vic Rodriguez, attorney yan, binudul daw ni Bongbong Marcos ang Pilipino. Na ano bang salita yun, attorney? Binudol, niluko, 6 plus trillion budget ng 2025. Naknandrago naman, attorney Vic Rodriguez nung ikaw ang ginawang executive secretary or little president. Humanga ako kasi marunong na tao yan eh. The problem with the guy, dami po kasi nagreklamo
At ang pinakahuling balita ko noon, nung tanggalin niyang kagad, after several months na little president, nagbebenta ng posisyon para i-appoint ni PBBM. Balita yun, ewan ko kung napatunayan yun eh. Marami po kasi kung connection pa sa Malacanang noon eh. Nung umpisang manalo si PBBM, kaya na nagsabi sa akin noon. Ha? Anyway, hearsay pa sabi ko. Pero, I don't know, tinanggal ka agad eh. Kasi Bersamin ang ipinalit na little president ka na eh. Ibang klase yun. You could sign for the president sa mga appointment. Anyway, hindi ko kursunada yung sinabi kanina na napanood ko ni Vic Rodriguez, ni Attorney binudol daw at siguro ng mga maraming DDS supporter, impeach Bongbong. Ano? Inuna lang yung impeach Sara at napakaraming ebidensya kontra Vice President Sara na pinagtatakpan na at pinagtatanggol ni Vic Rodriguez. Ngayon biglang impeach Bongbong na raw? Ano ba yan? Hindi man lamang inimbestigahan ni Atty. Rodriguez, ni Vic Rodriguez, yung sinasabing mga blanco, draft daw yun ng Kongreso, BICAM. But may pirma, of course. Hindi ka naman Congressman Vic at wala ka rin sa BICAM meeting. 2 araw ginagawa ng mga congressman at senador yun. At saka pipirmahan ba ni PBBM yung GAA, yung General Appropriation Act, into a law? Kung yun may bakante, kahit na 10,000 pahina yan, may mga tauhan niya nagsasabi, Mr. President, may bakante ron. Hindi pipirmahan yan ng presidente. Tapos hahabulin ngayon sa Supreme Court para ipawalang bisa ng Congressman Ungab. I don't know this guy, pero ang alam ko, taga Davao yan eh. Congressman ng Davao na bata ni Duterte. Kaya nangyayari ngayon, ginagawa nilang ng malaking istorya. Imbestigahan nyo muna. Tingnan nyo yung minutes of the meeting ng BICAM Committee. Kumikibubad ang mga tulpo. Ang tanong ko si Rapi Tulfo di ba gustong-gusto niyang iniimbestigahan yung ganyan tungkol sa gobyerno. Tahimik ang Tulfo dahil kahit tinitira itong si Erwin Tulfo at saka yung kapatid si Caben Tulfo, nasa top 3 pa rin yung dalawang yun, magkapatid. Number 1 pa rin si Erwin. Sa latest survey, nung December hanggang nung last quarter last half ng December, number 1 pa rin yung Erwin, number 2 si Tito Soto. Alang pipigil kay Tito Soto na manalo. Yan ulit ang mag-Senate President, promise. Tandaan nyo. Number 3 si Ben Tulfo. At ang kundi bumagsak itong si Insan Willie Rebillame, Mario. Pero nandun pa rin sa top 12. 10 to 12 ang kanyang position ngayon. Mananalo yan Ang gusto ko lang sinusuportahan ko ngayon, siyempre, si Tito Sen, si Ping Lacson, nandyan yan. Pasok yan. O Willie Rebillame, si Manny Pacquiao, nasabi nyo, walang nagawa, okay. Marami ring nagawa yan. Iba yung pangalan ni Pacquiao. Kung sa buong mundo, nandun yung pangalan niya. So, the best boxer in the world after Ali at saka kung si isama na natin. Ala namang masama. 12 naman yan Magkakatulungan yan. Willie Rebillame at Manny Pacquiao, tutulong kay Tito Soto yan. Kung gusto niyo iboto yung mga Tulfo, it's up to you. Karapatan ng bawat Pilipino ng iboto ang kursunada. Yung iba nga, nag-aalok kay kaabay mo. Di tanggapin niyo yung pera at iboto ang kursunada. Yan ang aming sinasabi nung araw. Nung aking ngayong namayapang colleague. Nako, namayapa na pala si Tony Lu. At saka si James Clyde Mariano, mga sports writer pong bating yan. Lalo si Abay James Clyde Mariano sa Malangit na Kaluluwa. At saka si Tony Lu. Si Tony Lu po, official photographer ng kanyang kumpanya. Sa PBA, PABL, everything.
Nagbibigay po yan sa akin ng litrato sa programa kong The Tall Order, si Sports Radio nung araw. Matagal yung programa ko, na many years. Nung nandun ako noon. At ang pinakamaraming litrato pong requested sa akin kay The Big J Jaworski. Second, si Alvin Patrimonio. Third, si Jericho Diniera, si Samboy Lim, Alan Kaidik. Yan po ang mga hinihingi sa akin ng mga fans na litrato. Pero number 1 po, si Jaworski. Na ang nagsusupply po sa akin yan ay si Mr. Tony Lu. Rest in peace, colleagues. Farewell, my friends. Tony Lu at saka si Clyde James Mariano from the PSA, Philippine Sports Writers Association, na pinamumunuan yata ngayon ni Sarge at saka nila Laching. Yan ang mga kasama natin nung araw, sila Dodo. Ayan. Well, yan po muna ang ating babalita at saka sa susunod po, baka bukas labas ulit tayo. Nag-withdraw si Francis Leo Marcos sa senatorial matapos na ibalik ng Supreme Court yung kanyang pangalan sa balota. Hinihinala siguro ng marami dahil mauuna yung pangalan niya sa balota kaysa kay Amy Marcos. Si Amy nalaglag nalaglag sa top 12. Gusto makabalik, pag binoto Marcos, baka ibigay kay Francis. Pag-uusapan natin po yan sa susunod natin pagkatangal. Ito po inyong kaibigan Mondatol. Sana po, please like and subscribe naman po sa mga maliliit nating channel na tulad ko. Magandang umaga po, Tropa Peeps. Ito po, again, Mondatol. Magandang umaga from Toronto, Canada.